Breaking news! Supalpal dito ang mga hindi matigil-tigil na nagpapakalat ng mga fake news. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang matinding direktiba na kailangang malaman ng lahat ng Pilipino. Paano ba naman kasi mga kababayan, hindi nag-iisip ang mga fake news peddlers at patuloy na sinisiraan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa umiinit at trending na usaping 2025 national budget. Kesyo may mga blank pages daw sa General Appropriations Act ng 2025. Kesyo bakit daw pinirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos kahit na may mga blanco pa sa mga papel nito? Hindi daw ba nag-iisip si PBBM? At ito pa matindi mga kababayan, dahil mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsalita patungkol sa mga di umano'y blank pages sa General Appropriations Act. Sinabi ni Duterte na hindi daw ito accurate at totally invalid. Ito mga kababayan, real talk. Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka-transparent sa lahat ng naging presidente. Bakit kanyo? Bakit noong mga panahon ba ng dating mga pangulo ay nakita ba natin ang GAA nila? Nakita ba natin ang bawat pages ng mga ito? Kaya kung iisipin nyo mga kababayan, wala talaga tayong mababato na issue dati. Kasi wala naman tayong nalalaman. Unlike ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay transparent lahat, kaya naman kung ano-anong mga issue ang binabato sa kanyang administrasyon. Kaya naman mga kababayan, once and for all, pinabulaanan at sinagot ito lahat ng Malacanang. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan nyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, walang kinalaman ang Malacanang sa tinatawag na blank pages sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 national budget. Sinabi ito mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw. Nigyang diin ni Bersamin na walang papel ang executive branch kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Nauna nang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga blanko na bagay na walang tinukoy na proyekto o pondo ay umiiral sa General Appropriations Act. Linaw na itinanggi ni Bersamin ang mga pahayag na ito. Tinawag silang mga peking balita at inakusahan ang mga kritiko na sinusubukang maling idawit ang Pangulo sa pagpuno ng mga blankong pahinang ito. Nilinaw pa ni Bersamin na ang executive branch ay hindi nakinabang sa mga blanko na puwang na inilipat. Nauna rito, pinabulaanan din ni Pangulong Marcos ang mga pahayag tungkol sa mga blankong pahina at sinabing imposibleng maipasa ang budget na may mga blankong bagay. Hinimok ni Bersamin ang publiko na idirekta ang kanilang mga katanungan sa Kongreso hinggil sa isyong ito. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Yung kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila. Even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan.
So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, Di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung niraratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung niraratify. and another clarification, Secretary, kasi sabi nga ni Presidente suboptimal yung description niya doon sa 2025 national budget. So nagkaroon ng adjustments like dun sa press conference si Secretary Remulla, he said na merong mga additional na intelligence funds sa DILG, so kailangan i-transfer dun sa ibang mga programs. How does it work? Paano po yung magiging sistema nun? Paano yung magiging proseso ng pagta-transfer? Meron po tayong tatlong mechanism on kung paano po natin pwedeng ma-prioritize yung mga programa po na hindi na naisama sa General Appropriations Act. You have to remember that we have the President's budget. Ito po yung ginawa po ng Cabinet together with the President. Ito po yung pinasa natin sa Kongreso. Ito po yung National Expenditure Program or the President's budget. May mga nakalagay po doon. It's consistent with our Philippine Development Plan, consistent with our socio-economic framework, consistent with the respective roadmaps of the different departments. So, nasa Constitution po na ipapasa po yan ibibigay po yan sa Kongreso, tapos sila po ang magbibigay sa atin ng go signal kung ano po yung gusto nilang ilagay doon sa General Appropriations Act. Ngayon, nung lumabas po siya, of course, nagkaroon po ng mga amendments yung ating mga nasa legislatura. Some of it are not yet first shovel-ready and not consistent or hindi po siya priority ng mga department heads and secretary and the administration. So may tatlong mechanism lang po yan na pwede gawin. Hindi po natin pwedeng basta-bastang ibalik yan dahil bawal po sa atin yan. First, kung ano po yung existing na mga programa mo, may mga line items ka dyan, kung hindi mo po siya magagamit or nagkaroon ka ng savings, may different reasons po for savings. Pinabid mo, mas mura yung lumabas nung pinabid mo. Pangalawa, ayaw mo na yung proyekto, ina-abandon mo na, I think hindi mo na siya priority. Yun po, pwede po tayo mag-augment, use of savings and augmentation. Ang process po niyan is that i-request po yan ng ahensya and it goes to the Office of the President for approval. Ang second po is use of unprogrammed appropriations. Of course, yung UA po, there are triggers po na ginagamit dyan para po magkaroon ng para po magamit natin yung UA. Kailangan po meron tayong excess revenues certified by the Bureau of Treasury. So yun po, augmentation, savings, and UA. And yung last po is yung another fund po, yung use of contingent fund ng ating presidente. Ito po, mga new projects and urgent projects, pwede pong i-requesto ng mga department heads natin. Of course, we will ask for necessary documentation. Again, Office of the President lang din po ang mag-approve ng contingent fund. Yung tatlo na po yun ang pwede nating gamitin. Salamat po. Kay ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report.
Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Napag-usapan po ba dito sa forum ninyo kung ano ang magiging implication nitong looming legal constitutional challenges sa budget? Hindi pa namin alam kung ano yung complexion ng mga challenges. We are just receiving this from the media that there will be challenges. But until we see the actual complexion of all those, whatever challenge may be mounted, it is speculative for us to say or comment on any of them. Pero ano ho kaya magiging scenario should it come to that, na magkaroon nga po ng legal challenge sa budget and then the Supreme Court steps in and declares it unconstitutional? Paano ho mangyayari sa budget natin? Wala. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. Alright? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year, or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Okay, but right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit. Because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Okay. Sorry, last for me. Secretary Chu Laurel, sir, would you have an update for us on the declaration of food security emergency? Well, the NPCC has finalized the draft nung Tuesday pa lang, and the document is now umiikot for signature. So na-delay nga, I was expecting it this week. So malamang next week makuha ko na yung signed document on the official recommendation for the declaration of rice emergency.